Welcome to RND Way Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. China nababahala na. Japan arms open sa Pilipinas. Warships, missiles at air defense paparating. Yan ang tatalakayin natin sa videong ito. Kumusta mga tropa? Welcome back sa ating munting channel. Tahimik na nagbukas ang Japan, ngunit maingay ang naging reaksyon ng China matapos alisin ng Japan ang ban sa pagbenta ng armas at isa sa pinakaunang pinayagan na bentahan, ang Pilipinas. At ngayon, ang mga warships, missiles at air defense systems ay posible nang mapunta sa ating bansa. Pero habang lumalakas ang Pilipinas, lalong nagiging tensyonado ang Indo-Pacific. Kamakailan lang, napag-usapan natin ang malaking pagbabago sa defense policy ng Japan. Tinanggal na nila ang matagal na ban sa pag-export ng lethal weapons. At kasama ang Pilipinas sa mga bansang pwedeng bumili. Hindi lang basta equipment ang usapan dito, kundi isang massive military upgrade. At ayon sa reports, handa pang punduhan ng Japan ang ilan sa mga deals. Pero hindi ito nagustuhan ng lahat. Naglabas ng pahayag ang China na umano'y naghahanap lang ng gulo ang Japan at nagpapalala raw ito ng tensyon sa Indo-Pacific. Pero kung iisipin, hindi na ito nakakagulat dahil ang pinakaapektado sa move na ito ay ang China mismo. Kaya naman nang malaman nila ang balitang ito ay para bang pinigaan ng maanghang na sili ang tumbong ng mga singkit. Ayon nga sa naunang plano at napag-usapan, isa sa pinakaunang posibleng matransfer sa Pilipinas, ang Abukuma class destroyer escorts. Sinasabing nasa 3 hanggang 6 na units ang pwedeng makuha at kapag na-deploy ito sa West Philippine Sea, mas dadami ang patrol ships, mas mapoprotektahan ang mangingisda at mas lalakas ang presensya ng Philippine Navy. Hindi ito basta barko. Ito ay specialized sa anti-submarine warfare, anti-ship missiles at mga torpedoes. Isang malinaw na upgrade laban sa modern threats. Sa barko pa lang na ito nanginginig na ang mga Tsino. Isa pang malaking concern ngayon, ang kawalan ng air defense system ng Pilipinas. Na-expose ito noong 2021 nang pumasok ang 16 na Chinese military aircraft sa ating ADIZ sa Palawan at halos wala tayong nagawa. Pero kung mabibili ang Type 03 air defense system na may range na abot sa 60 kilometro, kayang pabagsakin ang aerial threats protection sa airspace. Hindi na basta-basta makakapasok ang kahit sinong aircraft. Sasakit na naman ang ulo ng China dito. Isa pa sa pinakakinatatakutan ng China ay ang Type 12 anti-ship missile system, kung saan may range ito na umaabot sa 200 kilometro at upgradable to 1,000 kilometro, mga land-based launcher at anti-warship capability. Kapag na-deploy ito, malinaw ang mensahe. Kayang palubugin ng Pilipinas ang kalaban kung kinakailangan, kaya maaring matakot na ang China sa kakabomba ng water cannon sa ating mga mangingisda. At hindi lang surface at air, pati ilalim ng dagat. Posibleng makuha ng Pilipinas ang P-3C Orion Maritime Patrol Aircraft kung saan kaya nitong gawin ang submarine detection, long-range surveillance at anti-submarine warfare. Ito ay magiging unang ganitong capability ng bansa. Naku po, kaya naman pala nababahala na talaga sila. Kapag pinagsama-sama mo ang lahat, warships, air defense, missiles at surveillance aircraft, ito ay hindi lang upgrade. Ito ay strategic transformation. At para sa China, mas magiging mahirap ang kanilang galaw sa West Philippine Sea kapag nangyari ang lahat ng ito. At kung tuloy-tuloy ang partnership, posibleng dumating din ang Mogami-class frigates, ang isa sa pinaka-advanced sa mundo. Pero sa ngayon, presyo ang pinakamalaking hadlang. Pero malay naman natin kung tutulungan tayo ng Japan, hindi malabong mangyari yan at lalong matatakot dito ang China kapag nagkataon. Ang pagbubukas ng Japan sa arms export ay nagbukas din ng bagong oportunidad para sa Pilipinas mula sa warships, missiles at air defense aircraft. Ang tanong ngayon, ano ang unang kukunin ng Pilipinas? Malalaman natin ito sa pagdating ng Japanese Defense Minister ngayong Mayo. Ikaw, ano ba sa mga nabanggit sa itaas ang nais mong unahin ng Pilipinas? Comment down below. Pero isang bagay ang sigurado, nagbabago na ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Sa tulong ng mga kaalyadong bansa, hindi na magiging api ang Pilipinas. Nakakaiinip kung iisipin dahil sa tagal ng pinag-uusapan ito. Pero naniniwala ako na sa tamang oras at panahon, makakamit din ng ating bansa ang lahat ng ito. Alam naman natin na mahaba ang proseso sa mga ganitong bagay, kaya sana matuto rin tayong mag-antay.
Mega shoutout po sa lahat ng ating top commenters at new subscribers. Maraming salamat po sa inyong panunood at suporta. Kita-kits sa susunod na video. Ciao! Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell